Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Kapag ang isang ex-lover ay hindi pa rin makamove on sa inyong nakaraan at patuloy na nanggugulo sa inyong kasalukuyan, siguradong madadamay at masisira ang iyong kinabukasan. Kaya dapat matuldukan na ang pagiging delulu dahil talagang ex na ex si ex. Gusto mo na akong tanungin dito kay Ryle and Tuesday. Paano kung ang naudlot mong pag-ibig ay pilit na bumabalik? Naku! Ay! Ah, The one that got away. para sa akin, Ate Coring, ipaglalaban ko. Kasi bumalik eh. Sabi kasi nila, pag mahal mo, papalayain mo. Pero kung bumalik, para sa'yo talaga. Ay, naniniwala ako Yes. dyan. Naniniwala Tsaka ako may dyan. saying dyan, Ate Coring eh. Past is past, never come back. Pero if you come back, edi welcome back. Ano ba yan? Rhyme, pwede yung makata ka talaga. Makata May nakuha ka ko lang talaga. po yun sa Facebook. Dinaig mo si Balagtas. Okay. Kung single yung binabalikan, pwede. Di ba? Pero, kung may present love na siya at may mga anak pa nga, ayun, parang hindi na pwede, di ba? Daddy's home. Pwede. Oh. Ate ko rin hindi talaga pwede. Agree, tumpak ka sa... You're a great singer! Ang dami ko naalala, Ate Kuri, Ang sorry. dami, nga, bumabaha na po ang luha dito. Hindi pa tayo nagsisimula. Pero pag napapatingin ako sa sayaw ni Ryle, parang ako'y naaasiwa. Mahina po kasi wifi kaya gumaganon eh. Oo, talaga. Diyos ko, saan ka ba pwede panoorin sa gabi? Sa TikTok live, nagbebenta po ng relo. Ayan na nga, kaso natin ngayong araw. Ito ay tapos ng relasyon sa pagitan ng isang babae at Becky. Ano nangyari yun? Matagal na raw sumuko ang babae, pero ang ex niya hindi pa raw yata nakamove on. Lagi pa rin daw itong nakabuntot sa kanya at nanunuyo. Kaya hindi na niya alam ang gagawin sa kanyang ex-lover, present stalker. Linawin lang natin na bading itong ex mo. Paano nangyari? Nagkarelasyon ka sa bakla? Opo, bata pa po kasi ako niyon. Nagkarelasyon po ako sa bakla. Paano nangyari yun? Kasi po ma'am, noon po kasi, yung sa kanya po ako nagpapaayos ng buhok. Sa kanya po ako nagpapaayos ng buhok. Tapos, mabait po siya kasi ma'am kasama. Tapos, rin siya, mapag-ano po siya, mapagbigay, maalaga, maasikaso po siya ma'am sa tutuusin. Hanggang hindi po namin na alam na nagpalagayan na po kami ng loob. Wala pong ligawan na nangyari ma'am eh. Hanggang nalaman na lang namin na parang kami na. Pwede palang ma-develop, nakakahimas lang ng buhok? Physical touch po yan. Physical touch, oo. Bakit kayo naghiwalay? Sa age gap po namin ma'am. Age gap? Apo. Bakit gano'ng katanda na siya? 57 na po siya ngayon eh. Yung naging kami, parang 47, almost lang 47 siya. Tapos 18 lang ako ma'am. 18 Apo. ka lang? Apo. 47, 18? Apo. Ilang taong ka na ngayon? 28 po. 28? Apo. Ano yan? 10 taong ka ng... 10 taong ka ng Opo. stalker mo yan? Opo ma'am, Naku. tagal na rin po. Ibang klase naman din ang kwentong ito. Anong klaseng stalker ang pagsustalk ang ginagawa sa'yo? Ano po ma'am tuwing pong nasa labas ako ng bahay, nagtataka po ako lagi siyang nakatitig sa akin ma'am. Iba po yung tingin ng kaibigan sa tingin ng isang stalker na tao. Siyempre, gusto niyo ba? Ganun talaga. Talagang iba ang ganda mo kapag pati bading na-fall na sa'yo. Unahan nating tanong, may pagtingin ka pa ba kay Jenny na higit sa pagkakaibigan lang? Diba, hindi ka makapagsalita kasi Mayroon totoo. Mayroon. Meron lang akong gustong patunayan at ayusin. Hindi ba nagkaroon ng closure nung kayo'y nagkahiwalay? Hindi malinaw bakit kayo naghiwalay?
masakit man po na pig-break up niya ako, ma'am. Pero napakasakit hanggang ngayon. Kaya sinabi niyang tuldukan na niya, hindi ko alam na paparatingin niya dito. Mas gusto kong tuldukan na niya to. Tapos na ang kahibangan. Talaga, nito. tatapusin na yung kahibangan mo, hindi kahibangan ko. Ilusyonada! Kahibangan mo. Ilusyonada! Huwag mo akong tatawagin na stalker. Hindi ako stalker. Stalker ka Napakasakit na tawagin ako stalker. Napakasakit sa damdamin ko, sa pagkatao ko. Ayan. Ano ba talaga, Attorney Rob, ang definition ng stalker? Yes po, under Section 3 ng RA 9262, meron po tayong legal definition ng what is stalking. It refers to an intentional act committed by a person knowingly without lawful justification follows the woman or puts her under surveillance. Ayun. Meaning to say, wala po kayong dahilan kung bakit ninyo sinusundan-sundan siya. Wala kayong rason under the law. Yun ang ano, Yes kapag sinusundan-sundan ng walang dahilan. Yes po, walang lawful Eh, justification. teka muna, sinusundan-sundan mo ba siya? Hindi po. Sinusundan. Hindi Sinungaling. po. Saan? Sinusundan-sundan niya ako, ma'am, kahit nga po sa loob ng bahay ko, kahit gusto ko siya paalisin, ma'am, maliligo ako, hindi po umaalis yan, ma'am. Sinungaling yan. Ilusyonada. Oo. Ang akin lang, pag nakikita ko siya lumalabas, Oy, nagwawalis Papa, ang bahay andito niya, na tayo, naiisip umamin ka na, ko, pag sinungaling. binibigyan ko siya kung ano, mga Sinungaling pagkain, ka, mga sinungaling ka. chocolate, at anything food, ma'am. Oh, ano Para tawag mo doon? gusto ko lang Anong mapalapit tawag sa mo kanya dyan? uli bilang Anong maging tawag maayos mo na maging dyan? kaibigan lang. Para kay Jenny at Papang, tama pa bang kantahin ang Can We Still Be Friends? Papang kay Jenny, gaano siya kabait para malaman Mabait po natin. talaga siya. Kasi po, binibigyan po siya lahat ng demand niya. Sinasabi niya po dito. Na, minsan nga po, sinabi niya na, problemado po siya sa pera. Kasi yung asawa niya po, minsan hindi nagpapadala. Stay in po sa trabaho. Tapos minsan po, wala pong padala yung asawa niya. Kaya po nagdidemand siya dito na pautangin siya. Pautangin po siya. Kahit wala na silang relasyon. Opo. Ayan. Yun po. Nabalitaan din namin yan na sinubukan daw humiram, tas hindi napahiram. Opo. Sa 10 taon na nangyayari to at alam mo, bakit ngayon lang kayo nagre-reklamo at nag-aapila ng ganito? Bakit? Ba't hindi ka nagsalita dati? Hindi po kasi ako nangingialam sa kanila. Ang gusto ko po, siya po yung unang mag-react silang dalawa. Kasi sila po yung nakakaalam ng lahat ng nila, yung relasyon po nila. Ang komplikado naman na pag-ibig, yung pinagtatalunan, may pera pa na involved. So, Meron palang gano'n. may ganunan pa. Oo. At nasanla pa daw kay si Papang para lang may maibigay kay Jenny. Totoo ba to? True! Nagsanla ka ng sarili mong True, gamit. Lily! Anong sinanla mo? Ngipin. Yung gamit ko po man sa pag-home service. Ang tanong ko, ewan ko lang ha, kasi ako gusto ko, friends ko pa rin lahat ng ex ko. Ikaw, Tuesday. Ideally, yun ang gusto natin. We want to be in good terms nga kahit nga hindi mabalik yung dati. Kasi minahal mo din naman sila, di ba? May pinagsamahan. Oh, ang hirap ding laktawan lalo na kung taon, di ba? Pero ito kasi, pag malalim na malalim yung mga sugat, hindi na talaga maibabalik sa dating estado ang pakikitungo. Eh, syempre. Kung mabuti kang Kristiyano, mabait kang tao, mabuti ka, di ba, na innate, kaya mong laktawan ang forgiveness, pero yung forgetting ang mahirap. Yung makalimutan, lalo na kung napakasakit, yun ang mahirap. Kahit gustuhin man natin, napakahirap. So, tanging siguro ang lakas na galing sa taas na lang yung magbibigay sa'yo ng closure. Yun yung tinatanong natin kay Papang kanina, di ba, Papa? Ang hirap, ang sakit, pag hindi na isara. No, sara muna natin. Tapos saka natin pag-usapan yung friendship, kung meron pa. Gaano ba kahirap ang makipag-friend sa ex? Ako, Ate Coring, hindi ko kaya immediately. Kailangan medyo may pahinga muna, and then after a while, pwede tayo maging friends. But not super friendly, kailangan civil lang, wala tayong masamang dugo sa isa't isa. Kasi respeto yun sa future partner niya at sa future partner ko na ang pangit naman nun kung sobrang close pa rin ako sa ex ko, pero meron na akong bago. Siyempre, para din sa peace of mind nung partner. Oo. Friends lang, di ba kailangan super close, Yes. di ba? Yung wag lang may kaaway. Dr. Love, hanggang saan lang ang relasyon ng mga mag-ex? Ex-lovers, ex-boyfriend, hanggang saan lang dapat? Papang, huwag ka nang umasa na minamahal ka niya kasi meron na siyang karelasyon. Kung
tumatakbo siya sa iyo para humiram ng pera and all that, kung ano man ang kanyang mga intensyon, tigilan mo na. Respetuhin mo ang sarili mo and hindi mo na kailangan ng closure. Kasi andyan na, obvious na yung tapos na ang inyong relasyon. Mamuhay ka ng sarili mo, suportahan mo ang anak mo, sabi nga ng audience natin, at pabayaan mo na siya sa buhay niya. Kung wala siyang pambili ng tsokolate, problema niya yon, di ba? Now, kay Jenny, siguro dapat respetuhin mo rin yung status mo ngayon na may karelasyon ka na. Sa mga lalaking katulad namin na nagpo-provide sa inyo, ang laking insulto para tumakbo ka doon sa dati mong karelasyon para humingi ng tulong. Para matigil ang lahat, put an end to this, mamuhay ka ng sarili mo, kalimutan mo siya, this will be a good start. Ayan, ang mula kay Dr. Love. Thank you very much. Doktora Camille, eto, tatanungin ko muna si Papang, ha? Ano ang kategorya mo sa LGBTQ++? Ano, babae ba ang gusto mo or lalaki ang gusto mo? Ako, Ma'am Corina, to be honest, Yes. since born ako, Ha? since born, Since born, bading. yes. Since born, bading. May uncle akong bading, mga parlorista hanggang sa nategi na sila. Naggurangan na kasi gurangers na abang tumanda sila sa parlor, nategi na. My mom also is beautician. Diyan po kami binuhay ng mama ko sa pagpaparlorista. Hanggang elementary, hanggang sa nag-aral po akong hanggang high school. Diyan po ako ginustusan. So talagang true blue bading. Opo. Okay. So, pero bakit nagkakagusto ka sa tingin mo sa babae? Palibhasa po talagang dinasal ko sa mahal na Diyos na ibigay niya sa akin ang tamang daan. Kung saan ako nararapat. Maisip din kaya ni Papang kung saan siya lulugar sa buhay ni Jenny. Parating nagbibigay. Pag siya'y inuutangan. O, tapos meron pa siyang pinapalaking anak na 7 years old. O, maganda ang pananaw sa buhay. O, tumutulong pa sa iba. Kaya yung utang mo na 3,000, babayaran na rin namin kay Jose. Okay ba, Papang? Papang! Ano ba? Palagay ko, humanap ka na ng ibang iibigin. O, eto na. Eto na yung, 3,000. Ayan, ibigay mo na kay Rosel. Ibigay mo kay Rosel. O. Thank you po. Eto naman yung 1,500 na utang mo. Kay Papang, ibigay mo na kay Papang. Diba? Ayan. So ngayon, gusto ko may dancing. Sige nga. Sige na nga. Ayan, sweet dance. Dama ko. Nakakatuwa naman, Jenny. Kita mo, di ba, para ka nabunutan ng tinik? Masarap po sa pakiramdam. Masarap sa pakiramdam talaga. Una, walang utang. Una, walang kagalit. Di ba? Lahat kaibigan. Yan ang maganda para pumasok ang swerte sa buhay. 28 taon nang nagsasama. 28 years ang mga bisita natin ngayong hapon. So, anong nangyari? Right? Ang dating masaya at puno ng kilig na pagsasama na uwi sa murahan, sigawan, iyakan at hiwalayan. Ayun. Ayaw daw ibalik ng kanyang ex ang kanyang mga ipinundar na gamit. O so ngayon tatanungin natin, una, kasal ba sila, right? Attorney, ayan. Kasi ayaw magsulian ng gamit ay magandang usapan ito. Hindi ba kahit sa maliit na mga halaga ng gamit, pinag-aawayan pa rin yan. Pero matuldukan pa kaya ang kanilang XS baggage? Nagtiis daw ng mahabang panahon. Wow, 28 years. Ang haba naman nun. Hindi ba? Para lang magbago ang kanyang partner. Doon pa lang parang mali na, no? Parang sa simula pa lang gusto mo nang baguhin, tapos nagtiis ka ng 28 years. Talaga ba? Pero kahit nakawala na siya sa relasyong yon, nagbabangayan pa rin sila ng kanyang ex hanggang sa kalsada. Bakit? Joy, humarap ka na. Okay, Joy. 28 years mong kasama? Opo, 28 Ilang years taon ka po. lang nun mukha ka pang bata. Mga 23 po siguro ako, mga gano'n. Ganon. 23 years Ngayon old. po kasi 44 na po ako. Ganon. 45 na po. Ayun. Mukhang bata. Hindi ka masyadong nakonsume.
hindi kayo kasal? Hindi po. Okay, may anak. Wala po. Wala kayong naging anak. O di walang komplikasyon. Bali po siya na po yung umano sa anak ko po sa una. Ano po, grade 3 pa lang po. Tapos ngayon po may apo na po kami. May Ayun, apo isa na po lang? ako. Dalawa po yun. Dalawa. Isa lang po yung anak ko, dalawa po yung apo ko. Ay, di maganda. Mas Parang maayos, siya na po yung hindi ba? naging parang tatay po nung anak ko. ganun. Ayun. Pero nung makilala mo siya, parang, ano ba, may problema na ba? Minsan po kasi, yung sa trabaho niya po, sa mama ko lang po kasi kami minsan umaasa, ganyan. Parang on and off ang trabaho. Opo. Opo, Sa wala buong po. 28 taon, ganon. Opo. Ano lang po, kasi sumpong yung trabaho niya. Dati po siya sa DSWD. Tapos, nagkasakit po siya. Parang, sumusumpong na lang po yung bawa. Pagka hindi po masakit yung ano niya, magtatrabaho po siya. Lalabas po siya ng tricycle, ganun po. Okay, so naghiwalay kayo pagkatapos ng 28 taon. Ano ang pinag-awayan? Gusto ko lang po sana mabawi yung mga naipundar ko po. Hindi, anong pinag-awayan ninyo? Ano ang parang pinaka naging mitya? Naghihinala po siya sa akin na meron po akong lalaki. Baka naman totoo. Hindi naman po totoo. Medyo lang, medyo. May naman eh, may naman. May laman. Natigilan siya ng pagsagot. Wala po nung una po kasi hindi po nung hiwalay na po kami, saka po ako nagkaroon ng boyfriend. Pero sinubukan ko rin po ngayon, mas gusto ko na lang pong mag-isa. Alam mo, makikita mo naman yung una, number 1, pag walang trabaho, lumayo ka na. Kaya nga po. Kahit gaano pa kapogi yan. So, tinigilan mo na rin yung nakarelasyon mo. Ano ngayon ang problema? Naghiwalay na pala kayo. Wala po, parang gusto ko na lang din po mag-isa. Ayoko na rin po dun sa kinakasama ko. Kaso po, gusto ko po sanang mabawi yung mga gusto kong bawiin po para sa akin. Doon sa una. Opo. Ano ba yung mga gamit na yon? TV po, yung washing, tapos yung rep, ganun po. Washing machine, Dalawa, ref. opo, 3 electric fan. Iniwan ko naman po sa kanya. Ang tanong, ibabalik kaya ni ex ang kanyang baggages? Ayan, si Ego at si Joy. Okay. So Ego, ano ba ito? Hindi ba nagkaroon na daw ng blotter? Bakit ba kayo naghiwalay? Palagay mo? Kasi po, hindi ko matanggap yung nangyari. Kumbaga, nagkaroon siya ng lalaki. Ngayon, yung lalaki po, ang pagpasok sa amin, pang nakipagkaibigan pa sa amin, nakikikain dun sa bahay. Minsan po, nanghihingi po ng pambiling kanin. Sa akin pa ho, Nung minsan, trabaho ko sa malayo, may diskarte yung doon. Nakikigawa-gawa ng bahay, gano'n. Hindi ko akalain yung palalalaki niya. Mas bata ho ba? Mas bata sa akin. Okay. Mas mababa pa sa akin, kaya ang sama ng loob ko. Kumbaga sa taong grasa pinatulan. Halos taong grasa. Oo. Pero hiniwalayan na rin niya. Hindi ba? Hindi naman po totoo yun. Anong hindi totoo? Inala niya lang po siguro yun kasi sobra. Naabutan ko na nga kayo sa bahay, di ba? Hinabol ko pa nga. Munti ko pang mapatay, ma'am. Pag naabutan, lalaki mo na. Ang komplikasyon dyan, hindi naman kayo kasal. Ma'am, sa haba ho ng pagsasama namin, tinuri ko na ho siya talagang siya kasama ko habang buhay. Ang masakit po kasi, ma'am, parang hindi ko matanggap. May edad na ho ako, sino pa ba magkakagusto sa akin kung sakasakali? Yung binuhos ko sa kanya, gusto ko ituloy ko na habang buhay. Hindi na lang para sa anak niya, tinuring ko na ring anak. Yung apo niya, tinuring ko na ring apo. Napamahal na ho sa akin lahat, pati na po yung pamilya niya. Para maintindihan mo naman din yun, Wala na ho kasi akong pamilya, ma'am. Kumbaga sa patay na yung nanay at tatay ko. Ang alam din ng magulang ko, siya asawa ko. Saksi siya sa pambabastos daw ni Ego sa tuwing nakikita si Joy sa kalsada. Eto na siya, ang kakampi ni Joy. Thea, humarap ka na. Opo, Ma'am Tina. Hello! So, matagal na kayong magkaibigan ni Joy? Opo, ma'am. So, dati naman nagmamahalan sila? Opo. Talaga? Daw po yun. O ngayon, tapos anong nangyari? Bakit sila naghiwalay? Hindi ko po, meron daw po lalaki si Joy. Meron daw. Opo. Okay, wala talagang na-inlove sa iba. Anong gagawin mo? Nagtitinda po ako, pares pa lang po ako magtinda. Tinawag po ako ni Joy, bibili po siya ng nilupak. Ngayon po, lumapit po si Kuya Ego, pinaparas niya si Joy.
Sabi ko, Ego, bibili si Joy ng nilabak, ba't pinaalis mo? Okay, so- Ginawa niya po sa tinda ko. Isang bilao po sa po. mukha ko lahat. Pinost po sa mukha niya lahat yung paninda ko. Wala na yung tinda. So- Nagalit yung may-ari. Binuhos lahat nung pagkain sa mukha Opo, ni ni Joy, ni Ego. Opo. Oo. Kailan naman nangyari ito? 2 linggo pa lang po nangyayari. 2 linggo. Ngayon po, hindi po ako nakapagtinda. Ayun. Kailangan ko po ibalik yung puhunan. Magkano puhunan mo? 3,000 po. Wow, 3,000. Kahit anong sakit ang nararamdaman mo, hindi ka pwede manakit. Hindi ka pwede mangharas. Hindi ka pwede magmura. Hindi pwede. Period. Kahit na anong sakit ang nararamdaman mo. Oh, so anong gusto mong sabihin? Kasi po ma'am, pagka to kausap niya, nawawala to eh. O, kita mo, ayan ka na naman, nawawala. Eh, wala ka na ngang karapatan sa kanya, hiwalay Tapos na kayo. nagtatawanan pa ma'am. Parang Eh, ma'am, may nagtitinda ano ako po sa ako, nare-recall ko syempre. yung nangyayari, pinagtatawanan yata ako. Ayun. Pero nakikita mo yung problema mo. Napanay, ikaw. Nararamdaman ko, Siguro nasasaktan nga po, ako. ganun na nga po. Tama na, kasi mapapahamak ka. Ang mali Ikaw ng ang pamangkurina, kinuha po po niya yung nilipak sa simento, binato niya po sa balikat ko. Siyempre po, napayak po ako. Wala naman akong alam na ginagawang masama sa kanya. Sa sobrang init ang ulo ni Ego, pati negosyo ng kaibigan ni Joy nadamay. Issue siya ng ate niya eh. Kakasal dun sa foreigner o ewan kung anong foreigner na ano. Yun ang pagkakaalam ko, ma'am. Ngayon, para ipagdahilan mo pa sa akin yung ano, pwede naman akong kausapin. Kaya ang sama-sama ng loob ko, ma'am. Ito, kinakausap ka na namin ngayon. Ma'am, di ba dapat ako, sabihin mo sa akin open, maintindihan kita. Pero yung para ipamukha mo pa sa akin, lalaki dun sa kabila, tas lalaki pa rin yan. Parang ang sagwa na akong tignan, ma'am. Eh. O, hindi naman sa tingnan kasi hiwalay na kayo. Hindi pa naman po, ma'am. Hindi pa ho. Wala pa akong actualing paghihiwalay na... Paano nangyari yun? Hiwalay na, nagkaroon na ng relasyon sa iba. Eh, ma'am, sabay pa nga pa kami kumakain eh. Ngayon na lang yun, kasi hindi tayo sabay. Ibig sabihin kasi kapag wala siyang pagkain, magpupunta siya sa amin, sa bahay namin po mismo. Kasi po, di ba, hindi na po namin siya tinuring na iba, pinapakain po namin siya. Dr. Love, ano ba ang tamang closure? Dapat ba talagang 0? Ano ba yon? Yung hindi pwedeng tumulong? Ano bang closure ang gusto mo, Ego? Anong closure ang hinahanap mo? 28 taon kayo nagsama nitong kambing na ito. Hindi mo pinakasalan. Hindi mo binigay yung dignidad ng pagiging babae niya. Siya naman- Ngayon, hahanap ka ng closure. Makinig ka muna. Matutuwa bang tao sa'yo? Walang lalaki matutuwa sa'yo. Binuhusan mo yung mukha niya ng ano yun? Nilupak. Trabaho ba ng isang lalaki nagmamahal yun? Talagang ang pagtingin ng isang tao sa'yo, hindi mo pwedeng ipilit. Ganun lang talaga. By the way, sa batas, eto. Pagka talagang nagreklamo si Joy sa barangay, pwede siyang kumuha ng protection order. No. Under RA 9262, domestic verbal abuse, etc. Paano naman nila dedepensahan yung inaabuso o hinaharas, attorney? Kasi ang sa barangay protection order doon, yung BPO tinatawag, good yon for 20 days. Hindi kailangan, wala nang hearing yan. Automatic yan. In fact, sa barangay, dapat alam ng mga barangay captain to, no? Automatic, binibigyan nga sila ng form ng DSW. Fill in the blanks lang yan, tapos mag-i-issue ng protection order. Kung ulit-ulit yan na binaviolate, korte na. Punta ka na sa korte at ang court ang may bibigay ng permanent protection order. Dr. Love, paano magkakaroon ng kapayapaan dito? Kagaya ng sinabi ko kanina, Ate Kuring, kay Ego, mag-isip ka ng pangarap mo. Patunayan mo sa mundo, hindi lang sa kanya. Patunayan mo sa mundo na kaya mong maabot ang iyong mga pangarap. Hindi lang umiinog sa kanya ang mundo mo, no? At kay Joy, yun ang kanyang desisyon kumiwalay na sa'yo. Hindi na kailanman magiging successful ang inyong relationship kung magsama uli kayo kasi ayaw na niya, no? So, iwanan mo na. Pabayaan mo na siya. Let her live her own life. At ikaw, magdesisyon ka sa buhay mo. Gumawa ka ng bagay na magpapatunay sa mundo na kaya mong mabuhay kahit wala siya. Sabi nga ni Ate Kuring, bata ka pa, mahaba pa ang buhay mo. Let's make the most of it. Ayan. Okay, thank you, Dr. Love. Doc Camille, anong klaseng therapy ang kailangan ni Ego?
Okay, una-una pinakita dito ni Ego na nag-i-stalk siya eh. Di ba sinusundan niya? So ang tawag doon ay obsessive personality. Ego, unang-una mong gawin, tanggapin mo na meron kang pagkakamali. Pag naintindihan mo na meron kang ginagawang pagkakamali dito, dun lang mag-uumpisa na pwedeng ma-counsel ka ng tama. Kasi hanggang hindi mo siya tinatanggap, ang tendency, gagawa at gagawa ka ng maling hakbang na lalong ikasasama mo. At the same time, baka mamaya mapakulong ka pa dyan. Ang intindihin mo yung medical condition mo. Una mong gawin, humingi ka ng certificate of indigency para sa ganon, pag pumunta ka sa public hospital, may ayos at maopera. Kapag ipinagpalit ka sa iba, huwag kang palugmok sa lungkot. Alagaan mong iyong sarili, lalo na ang iyong kalusugan. Matagal ko na po siyang pinatawad kahit po inaaway niya ako. Kasi po, gusto ko po talaga siyang tulungan dahil naaawa po ako sa sitwasyon niya. Okay. O sige, maganda yun. Pero hindi maglalaon, hindi mo na siya kakaawaan. Baka ikaw nang maawa sa kanya. Depende sa'yo yan, Ego. Sana maganda yung kainat na ng desisyon niya, ma'am. Oo nga. Pero kung ano man ang desisyon niya, respetuhin mo. Eh, wala naman po akong ibang gusto sa kanya, mapabuti lang din naman siya, ma'am. Eh kaya nga, pero wala na tayong murahan, ha? Wala na tayong susundan mo, wala na yung nakaraan, yung mga lalaki sa Facebook, tigilan na natin yan, hindi niya kasalanan yun. Ito, mahilig magmura, hindi naman ako. Kaya nga, huwag ka na rin magmumura. Pareho na kayo. Okay ba? Tutulungan namin kayo, pero kailangan magbati-bati tayo dito lahat. Opo, ma'am. Di ba? Hindi natin akalaing mangyayari, ano? O, magbati na kayo. Sige. Ano lang, kamay-kamay lang. Kamay-kamay lang. Ayan. Okay. Sana ang pagmamahalang walang hanggan ng dalawang senior citizen. Hanggang sa muling umeeksena ang dating karelasyon ni Lola. Haba ng hair. Correct. Ang ganda-ganda naman ng lola mo. Dahil dito, naiinis itong si Lolo dahil mistulang sumasalisi. At nakakalalaki daw ang ex-lover na ito. Handa na ba kayong alamin ang kanilang buong kwento? Heto na ang Tanda Loving Care. Okay naman po yung pagsasama namin kahit may pagbabago. Kasi iba naman po yung buhay niya nung time na ano eh. Time na nasa Japan Yes, siya. yes, ma'am. Oo. Okay, so ano ngayon ang nagiging problema ninyo? Eh, nagiging problema ko po. Pagka pumapasok po ako rin sa trabaho, nagsumbong po sa akin si ano, na nakikita sila ni... Kinukulit Reggie. po ni Reggie. Ako. Kinukulit na Reggie. Pinupuntahan po Na niya. ano mangyayari sa'yo? Kung tuloy ka pa rin sasama kay Manolo. Hindi ka naman mabibigyan ng magandang buhay niyan eh. Baka naman sabi-sabi lang yan. Natanong niyo po ba talaga yung totoong nagsabi? Kung Kasi po, tunay? nagsumbong na sa akin si Tariray, si Jenny. Siya mismo. Opo. Ganon? Opo. So inaalok siya, kumbaga. Para bang inaalok siya na hiwalayan mo na iwanan mo na yan. Walang mangyayari sa buhay mo dyan. Mas magandang buhay, Isa kumbaga. kung bibigyan kita ng mas magandang buhay, iwanan mo na yan. Ay, may ganon? Totoo ba yun? Ano ba sila dati? Eh, naging mag-on po sila during the time na meron pa si Tariray na pera nung time na yun dahil nag-abroad po siya, pabalik-balik siya sa Japan. Bago kayo nagkakilala. Lately lang po si Reggie dahil 3 months lang po silang... Nakakabitin ba ang 3 months relationship, Reggie? Nangyari sa kanya, tumanda, pumayat, tapos nakatira sa maliit na kwarto na hindi ko pa in-expect na ganun kung siya makikita uli. Ang in-expect ko na mahihiya po ako sa kanya dahil baka nakapag-asawa na mas mayaman to, mas maganda ang buhay niya, mas gaganda siya. Hindi po, yung nangyari. Ang nangyari po, pinapangit niya si Tariray. Sinabi ko sa kanya, wala ka man, magkita man tayo ulit. Tutulungan kita. Nandoon pa rin ang Nandun pa rin po, malasakit. Oo, na hindi kita mawawala. pababayaan kahit anong mangyari. Binata ka ngayon, Kuya Reggie. Ngayon po, sa ngayon wala po akong asawa. Sa ngayon, wala kang asawa. Dati may kinakasama ka. meron po. Tapos naalala mo lang si ate. Hindi naman po kasi talagang meron na rin po talaga siya sa ano ko, yung May puwang. nandito pa rin siya sa akin. Hindi siya nakapag-move on. Yes, nandun pa rin sa puso. Tsaka 3 months lang yun, no? Tapos hindi siya nakamove on. Alam mo Minsan kung may minsan ganun. yung maikli, yung pa yung tumatatak sa puso mo. Oo. So, paano
kayo nagkita ulit? Pinuntahan Bali, mo? kami po nung ninil po ako sa Divisoria, nagkita lang po kami ni Tariray. Sabi ko, si Tariray ba to? Si Jenny ba to? Sabi ko gano'n. Sabi ko, parang naging lola ng gusto mo. Sabi ko gano'n. Sabi ko, ba't parang naging gano'n ang itsura niya na hindi ko dapat in-expect sa kanya. Then, nung panahon po nun na talagang mapera po siya, may mga bahay siya, may mga kotse siya. Tapos makikita at the same time na gano'n lang yung mukha niya. Nagdinag pa yung itsura ng pulubi. Oo, kasi yung mga nagja-Japan dati, malaki talaga ang kinikita. At sana ay nakapag-ipon. Kasi maraming mga nagja-Japan noon, maganda buhay ngayon kasi nag-ipon, nagnegosyo. Marami rin naman ang medyo nalugmok, di ba? Kasi pinamigay, pinantulong ang pera, ganon. So ano naman ang sagot sa'yo ni Tariray? Ang sinagot niyo po sa akin ay, may asawa na ako, sabi niya gano'n. Bakit sabi mo gano'n, may asawa ka pero hindi naman asawa ang turing parang sa'yo kasi hindi ka minalang gusto, hindi ka tinulungan para sa sarili mo. Oo. Anong sagot nga niya? Ang sabi niya sa akin, hindi ko siguro maano yung alok mo. Dahil sa sagot ni Tariray kay Reggie, Manolo, ikaw pa rin ang panalo. Tinitibok ng puso ni na Kuya Manolo at Kuya Reggie Tariray, humarap ka na! Magandang araw po. Yan. Ilan taon na po kayo kung hindi naman po ninyo ikakagalit ang aking tanong? 65 years old. 65 years old. Alam mo, ate ko rin sa aking mata, ha? Maganda pa rin si Nanay Tariray. Oo. Gusto mo, ate ko rin binolunteer ko na yung abono, ngipin. Yun ang feeling kong kukumpleto. Gusto mo magkaroon ng pustiso? Opo. Ayan! Okay. Bakit parang may sakit ka ba? Dati po ako na mag-stroke. Na mild stroke. Opo, pinagaling ako nila. Pinagaling ka ni Lord. Mabuti naman po. Okay naman po ang pakiramdam nyo ngayon. Okay naman po. Opo. Isang tanong lang ako, Nay Tariray. Kung kayo po ay papipiliin, mabigat agad, kung sino ang mas matimbang sa inyong puso, ito po ba ay si Kuya Manolo o si Kuya Reggie? Si Manolo sagot ko. Manolo po. I rest my case. Okay, alamin natin ang mga hibla-hibla nitong relasyon na ito, ha? Okay, dati ka talagang may mga sasakyan, bahay. Opo, 4 na sasakyan ko. 3 bahay ko. Totoo ba? O, Nay, anong nangyari dyan sa mga inipon mo? Nung time na nag-ano po ako, 3 months kami ni Reggie, nahook po ako sa sugal. At nahook ako sa bar. Malakas akong uminom. Doon ako nag-umpisang naghirap. Alam mo ba yun? Na napunta siya sa sugal. Opo, sa sabad yung gawin. Sa sugal ka napunta. So, naubos ng naubos. Opo. Ayun. Kay Kuya Manolo siya natuto. Ayun. Nasa huli talaga ang pagsisisi, lalo na kung ikaw ay nilamon ng bisyo, gaya ng pagsusugal. Good morning po, Ate Beth. Kaano-ano niyo po si Kuya Reggie? Kapit-bahay po namin. Kapitbahay. Matagal niyo na po siyang kilala. Opo. So, sa tagal na po na kilala niyo si Kuya Reggie, masasabi niyo ba na si Ate Tariray po yung the one that got away ni Kuya Reggie? Opo. So, lagi niya po bukang bibig noon pa man. Kinukwento po niya sa amin. Pero naging kasamahan ko si Tariray sa trabaho noon. Tapos, kanino ka boto? Kay Reggie o kay Manolo? Kay Reggie po. Bakit po? Kasi si Reggie po talagang matalongin ang tao yan. Na hindi naman mo siya man ng mga kapalit. Katulad ko po, isa na rin po ako sa natulungan kay Reggie. Natulungan. So, kumbaga, tumutulong lang talaga siya. Opo, dati kasi po nagtatrabaho po ako talaga sa beer house dati. Oh. Inalis po ako dun kay Reggie.
Hindi naman pwede magganyan. Pwede ka naman, ibang trabaho pa naman dapat mong gawin para kakain sa Para siyang good Samaritan, Dr. Love. Diba, no? Ako naman, mas matimbang sa akin yung gusto lang niyang tumulong. No? Yung paraan lang siguro, Reggie, natisod kasi niya si Tariray eh. So, nag-usap, di ba? So, pero maganda kung gusto mong tumulong, silang dalawa ang kausapin mo. So, okay na naintindihan mo na, Kuya Reggie, kung bakit siyempre mamasamain ni Manolo. Kasi siguro nagpipilit din, hindi talaga makaya, pero habang buhay na yan. So willing naman kayo magtulungan. Kuya. Sana po, huwag lang niyang kulitin. Kasi parang nakakalalaki na po, ma'am eh. Okay, okay. Ang gagawin ko na lang ganito, magtulungan na lang tayo. Tulungan mo siya, tutulungan din kita, tutulungan mo siya. Ayun. Yun ang pinakamagandang gawin natin. Huwag na tayong mag-away. Wala naman din mapapala. Oo. Yung galit wala yung mapapala, Opo, parang sugal salamat yan. po. Oo, nakakasama lang. Madalas may mga unfinished business tayo kahit sa pag-ibig, pero wag na nating piliting ibalik ang nakaraan kung maligaya na ang kasalukuyan ng dati nating minahal. Face to face.